Dear Tita L, ako po si Josephine, isang housewife at isa ang asawa ko sa mga patunay na basta driver, sweet lover. Driver po siya ng pampasaherong jeep. Maalaga siya, mabait, mapagmahal, at talagang ginagawa niya ang lahat para sa aming pamilya. Pero Tita L, kasama pala sa lahat na yan ang pagiging sobrang sweet niya kahit sa iba. Noong una, akala ko sweet lang siya nang tanggihan niya ang alok ko na samahan siya sa araw-araw niyang biyahe. Sabi ko para kahit papano, meron siyang konduktora na taga-kuha ng pamasahe at taga-abot naman ng sukli. Sabi niya, wag na, mahirap yan, magpahinga ka na lang sa bahay. Ang sweet, di ba? Kinilig ako doon. Pero yun pala, literal na sweet. Kasi may iba na pala siyang kasama sa pamamasada, Tita El. May konduktora na siyang iba. Ilang buwan na pala itong tinatakbo, Tita El. Kaya nang may nagchika sa akin at nakumpirma ko, punta ako agad sa paradahan, sa terminal. Doon, nagkakaharapan. Doon din nagkapalitan ng mga salita. Ayoko naman sanang umabot po sa ganon, pero nakarinig ako ng hindi magandang salita mula sa babae. Tita El, hindi ko alam kung paano ko ba papatawarin ang driver sweet lover kong mister. Gusto ko pang maniwala sa kanya at kaya pang bumalik sa tunay na ruta itong relasyon namin na kasama ako at hindi ang iba. Sana po mapatnubayan niyo ako. Maasa, Josephine. Hay nako, kamusta naman ang ruta ng binabiyahe niyong relasyon, Josephine? Yung kanta dapat ganun yung dapat actually papiliin mo yung asawa mo. Kung ano ba talaga. Wala kasi hindi naka-indicate kung meron silang kids, no? Basta ang sabi lang pamilya. So I assume meron kayong mga anak. Pero sana at the end of the day, ma-realize din ng asawa mo na sa huli, dapat ikaw pa rin ang pipiliin niya. Dahil nga, di ba ganun naman talaga mag-asawa? For richer or poorer, in sickness and in health. So, anyari, Kuya, ba't ka ganyan? bakit bigla kang nag-left turn? Bakit bigla kang nangaliwa? Hindi dapat ganon, kuya. Dapat mag-U-turn ka pabalik sa iyong asawa na si Josephine. Hindi ba? Siguro may mga pagkakataon talaga, no? Because we are human beings. Nagkakaroon ng mga pagkakataon na nadudulas tayo, nagkakaroon ng pagkakamali, pero sana ma-realize ng asawa mo na habang hindi pa huli ang lahat, habang sagutan pa lang, 'di ba? Ang nangyayari. Sana ma-realize niya na may mali siyang nagawa at sana ma-realize niya na dapat kayo pa rin sa huli. Kumbaga nga 'di ba? Slippery when wet ang nangyari kay kuya, medyo nadulas lang, so nagkamali. So dapat ibalik natin sa tamang ruta, sa tamang landas itong si Kuya Bells. Kapag parehas kayong malamig ang ulo, kung umuwi pa siya sa bahay nyo, mag-usap kayo ng maigi kung bakit nangyari yan. Baka naman meron ka ring pagkukulang o baka naman nakukulangan siya sa kung ano man yun, di mag-usap kayo. Kasi pag hindi kayo nag-usap, pag walang communication, talaga mawawala yung relasyon yung dalawa. So, dapat siguro, communication is key. Mag-usap kayo kung ano yung mga pagkukulang nyo sa isa't isa. Kung sinasabi nyo na na sweet naman siya, tanungin mo siya, akala ko ba okay tayo? Bakit
Bakit ano? Bakit nag-left turn ka pa? Bakit naghanap ka pa ng iba? May kulang ba sa akin? Nako, alam ko na sasagot niyan. Hindi, akong may mali. Ayun naman pala eh. Di sabihin mo, di, okay na, peace na. Huwag mo na lang uulitin ulit. That is, kung willing ka na maging kayo pa ulit. Hindi ba? So, sana kahit paano, nakatulong, and kung talagang mahal mo siya, bakit hahayaan mo na itong babaeng ito ang makasira sa relasyon nyo? Di, dapat ikaw ang maging konduktora niya for life. 'Di ba? Hindi yung porket inangkin niya ang asawa mo, hahayaan mo siya. Kung kasal kayo, ipaglaban mo ang iyong marriage. Or kung ano, mag-usap kayo ng maigi. Kung saan ba talaga hahantong, saan ba talaga patungo itong journey nyo as husband and wife. Is it going to be a dead end or road to happiness?